Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang paksa po natin ay may kinalaman pa rin sa tinatawag na mga dakilang katangian ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa episode na ito ay tatalakayin po natin ang bagay na may kinalaman sa turban o imama ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Babu ma jaa fi imamati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ito po ay kabanata patungkol po sa turban ng sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam. Ayon kay Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, sinabi niya, "Dakhala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Makkah Yawm al-Fath." Si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kung saan nang pumasok siya sa Makkah nung panahon na kung saan mabawi ng mga Muslim ang tinatawag na Makkah, okay, ay nakitang wa alayhi imamatun sauda. Siya ay nakitang nakasuot ng imama, turban na kulay itim. Okay? Nakasuot siya ng tinatawag na itim na turban. So ang turban na ito, yung mahabang tela na ipinupulupot sa ulo. Okay? Tulad po ang laki nito ay tulad daw ng mga telang pinapatong ng mga Sudanese sa kanilang ulo. Pero ito'y kulay itim. Okay? Kulay itim. So ang itim na turban ng propeta sallallahu alaihi wasallam, yan yung isa sa mga naiulat na sinusuot niya. Okay? Isa pang naiulat ay yung hadith ni Ja'far bin Amr, na kung saan ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay nakita niya na nagkukutbah, okay, na sa mimbar nang nakasuot siya ng tinatawag na imamatus sauda. Pero siyang tinatawag na turban na itim na kulay, okay? At naiulat din na yung mga bahagi ng turban niya ay nakalaylay sa kanyang mga balikat. Okay? Nakalaylay sa kanyang mga balikat. Ngayon, ang turban na ito ay kung saan sinusuot ito ng propeta sallallahu alaihi wasallam dahil ito yung sinusuot din ng mga taong nadatnan niya. Okay? Sinuot din ito ng propeta dahil ito rin ay sinusuot ng mga taong nadatnan niya. So ito may kinalaman sa damit, at ang damit ay nakabase ito sa tinatawag na tradisyon o culture ng mga tao sa lugar. Okay? At itong turban na ito ay inuulat lang natin dahil ito yung ginamit ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay? So, ang turban o ang tinatawag na imama, ito yung mahabang tela na pinupulupot po sa ulo. Okay? At ang propeta, ang pagkaulat ay mayroon siyang tinatawag na turban na kulay itim. Okay? At nakita sa kanya nung pumasok sa Makkah, nakita ito sa kanya na suot-suot niya nang siya ay nagbibigay ng tinatawag na khutbah. Nakita rin ito sa kanya na suot-suot niya, itim na kulay na turban. Okay? At minsan daw, sabi ng mga scholar, mayroong takiya. Sa atin sa Tagalog, sa atin sa Pilipinas, tutob sa loob. Minsan naman daw ay wala. Okay? So, yun ang isa sa mga naulat. So, ang propeta sallallahu alaihi wasallam, sinuot niya ito dahil yung mga nadatnan yung mga tao, ito rin yung kanilang suot. Okay? At yun ay masasabi natin na kabilang ito sa mga tradisyon na kasuotan ng mga tao na sinuot ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngayon, pwede ba nating isuot yung ginawa ng propeta sa kanyang damit? Yes, pwede rin. Okay? At kung hindi mo isuot, ay hindi mo pwedeng pilitin ang ibang tao dahil ito ay kasuotan ng mga taong kung saan dinatna ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In fact, ito ay hindi madidistinguish diyan yung Muslim sa hindi Muslim dahil lahat sila nagsusuot nun. Okay? Pero ito yung ulat na ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay nakita nang pumasok siya sa Makkah na nakaturban siya, nakaimama ng tinatawag na itim na kulay. Yung kanyang imama is itim, kulay itim. At ganoon din po, nang siya ay nagbibigay ng khutbah, nakita at naiulat na siya ay nakaturban, nakaimama ng kulay itim. Okay? Tulad ng sinabi natin, minsan, yung kanyang bahagi ng kanyang turban ay nakalaylay sa kanyang mga
dalawang balika. Okay? At yun ang pagdi-describe ng mga sahaba sa mga hindi nakakita kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung paano siya nagsusuot nito. Okay, hanggang dito na lamang po. Maraming salamat. Akhir da'wana anil hamdulillah rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.